Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Inihahandog ng Philippine Commission on Women at ng Presidential Broadcast Service ang programang tumatalakay sa gender equality at women's empowerment at mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online dito sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matataw. Good afternoon! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas 1, 738 ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday, September 8, 2023. Alas 2 na po ng hapon, kaya oras na para sa programa ng mga kababaihan at tumatalakay sa gender and development at women's empowerment. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Hazel Murada. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Hani. Magandang hapon. Maganda na ang panahon natin ngayon. Maaraw na sa labas. Yes. Andiyan na si sunshine. Mm-hmm. Yan ang hinihintay ng ating mga kababayan, lalo na at kadikit ng weekend ang Biyernes. Diba? Siyempre, kapag weekend, alam mo na. Tsaka yung mga nagpapatuyo ng sinampan. Ayan pa, isa pa yan. Hinihintay ni nanay nung mga nakaraang linggo, hindi makapagpatuyo ng maayos eh. Dahil hindi maganda ang panahon. Pero good news po dahil talagang maaraw at maaliwalas ang ating panahon sa mga susunod na araw. Kaya naman maglalamyerda tayo. Pero dito sa ating programa, ngayong araw na ito ng Biyernes, pag-uusapan natin ang Philippine Creative Industries Month. Ngayong buwan ho ng Setyembre. At mamaya lang, Miss Hani, may makakasama tayo para mas ipaliwanag yan, diba? Pero mukhang marami silang pakulo eh. Alamin natin mamaya, baka isama natin sa pupuntahan ngayong weekend. Exactly. Pero ngayon muna, ang oras natin 2:08 ng hapon at dadako muna tayo, Miss Hani, para sa ating TNK poll question. Ayan, dumako na po tayo dito sa ating hashtag TNK Weekly Poll. Dito natin pupulsohan ang mga mamamayan tungkol sa mga usapin at isyung may kaugnayan. Siyempre, dito sa topic natin sa TNK. Para makasali sa ating hashtag TNK Weekly Poll ay bisitahin at i-follow po ang PCW Twitter account sa @PCW.gov.ph. Ito na po ang ating question of the week. Sa inyong pananaw, sapat na ba ang suporta ng pamahalaan sa creative industries dito sa Pilipinas? Yan, ulitin ko po yung tanong. Sa inyong pananaw, sapat na ba ang suporta ng pamahalaan sa creative industries dito sa Pilipinas? I-type nyo lang po, isagot nyo lang ang letter A kung okay na. May Creative Industries Act pa nga para sa kanila. Letter B naman, kung sa tingin nyo ay hindi nyo nararamdaman ang suporta sa creative industries. Letter C, kung sa tingin niyo ay may improvement naman na nasimulan pero kulang pa. So maaari nyo rin pong i-comment dyan kung ano po yung mga suggestions ninyo na pwede pa nating ma-improve para sa creative industries. And i-type nyo lang po ang letter D. Piliin ang letter D kung hindi nyo po alam kung ano ba ang creative industries. Yan po, pulsuhan na natin yan mga ka-TNK. Muli po to participate, bisitahin at i-follow nyo po ang PCW Twitter account sa @PCW.gov.ph. Pwede nyo rin pong i-share yan, i-tweet ang kasama ang inyong insights. And syempre, nandyan din po yan sa aming Facebook page kung saan nakapost po yung ating question for this week at ang instructions kung paanong sumali. Kaya makipagtala kaya na po kayo sa amin dito sa TNK dahil syempre mahalaga ang tinig nyo dito sa Tinig ng Kababaihan.
Mag-comment na po kayo at mag-tweet para syempre mapulsuhan natin yung opinion ng ating mga listeners and viewers din sa Facebook Live. Ayan. At oras na, Miss Honey, para sa mga nakalap nating balita para sa God News ngayon. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development o GAD. Alamin sa God News ngayon. God News ngayon. Para sa una nating balita, Pilipinas nakahanda na para maging host ng 2026 ASEAN Summit Women's Empowerment, isa sa mga pangunahing isusulong. Ipinahayagan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Martes sa plenary ng 43rd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Indonesia na nakahanda umano ang Pilipinas na manguna sa pagdaraos ng ASEAN Summit sa taong 2026. Sa kanyang intervention, binagyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng community building, lalo na sa pagbibigay ng suporta sa mga vulnerable at marginalized sectors. Kabilang dito yung mga kababaihan at persons with disabilities. Dagdag pa ng Pangulo, kailangang sumailalim ang mga sektor ng kababaihan at persons with disabilities in businesses sa reskilling or upskilling upang magkaroon ng sapat na pundasyon sa kanilang learning opportunities, digital literacy at transferable skills na magagamit nila sa pakikibahagi sa digital economy. Samantala, dating chief negotiator sa mga usaping pangkapayapaan sa Mindanao, isa sa mga ginawaran ng Ramon Magsaysay Awards. Kinilala ng Ramon Magsaysay Awards Foundation si Miriam Colonel Ferrer, ang dating chief negotiator ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF bilang isa sa 4 na nagkamit ng 65th Ramon Magsaysay Awards. Ayon kay Colonel Ferrer, isa umano itong paalala na mahalaga ang gampanin ng kababaihan sa advokasya ng peace building at isa siya sa mga nanguna sa pagbuo ng kauna-unahang National Action Plan on Women, Peace and Security ng bansa na pinagtibay noong 2010 bilang bahagi ng commitment ng Pilipinas sa UN Security Council Resolution 1325. Sa kanyang pamumuno ng usaping pangkapayapaan, nilagdaan din ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na nagsusulong ng transition process sa bagong Bangsamoro. Ayon din sa mga international observers, maituturing umano ang CAB bilang modelo ng integrasyon ng gender-responsive provisions at inklusibong partisipasyon ng kababaihan at civil society organizations. Samantala, forgiveness clause sa anti-rape law pinaalis ng isang mambabata sa may ulat ang ating kasamahan na si Kathleen Forbes mula sa House of Representatives. Radyo Pilipinas Report. Yes, Hazel, Honey, ipinapanukala nga ni 40s Party List Representative JC Abalos na maamyandahan ng RA 8353 o itong anti-rape law. Partikular na pinapabago ng mababatas doon sa kanyang panukala ang Section 266C o yung Forgiveness Clause. Sa ilalim kasi nito, mapapawalang sala ang nanggahasa kung pakakasalan nito ang biktima. Dahil kasi ayon sa probisyon na ito, sa pilitang ipinapakasal ang mga biktima ng pang-aabuso para maabsuelto sa kaso yung suspect. Maliban dito, nais na rin ng kongresista na amyandahan yung Articles 45 at 47 ng Family Code upang maisama ang rape bilang basehan o batayan para sa annulment o pagpapawalang bisa ng kasal. Anya, sa pamamagitan nito, yung mga kababaihan na biktima ng rape na naipakasal na ay mabibigyan ng pagkakataon na umalis doon sa pagsasama na yon kasama yun ngang umabuso sa kanila na nakaligtas mula nga dito sa parusa. Isang kahalintulad na rin panukala ang naihain ni Cotabato Representative Maria Alana Samantha Santos. Mula Kamara, ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Ang oras po natin, 2:15 ng hapon.
Ayan, Miss Hazel, no? Mukhang magandang balita yung Yes. inihatid sa atin ng Ni Miss ating Kathleen. kasamang si Miss Kathleen Forbes, no? Mula sa Kamara de Representantes. Alam mo, Miss Hazel, di mo natatanong, yung issue na yan tungkol doon sa pagbisita doon sa forgiveness clause na tinatawag sa ating anti-rape law. Way back 2006 nung tayo ay nagkaroon ng ng constructive dialogue with the CEDAW, yung Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women diyan sa United Nations, ay isa yan doon sa mga naging concluding observations na i-revisit ng ating bansa yung forgiveness clause doon nga sa anti-rape law. Kasi nga yun nga, na-rape siya, tapos ang mangyayari, ipapakasal mo pa siya doon sa nang-rape sa kanya, yung victim, no? Kasama na rin dito yung provision tungkol doon sa marital rape, doon sa anti-rape law. So, magandang balita po yan. So, isa yan marahil doon sa susubaybayan ng Philippine Commission on Women din bilang bahagi ng aming Women's Legislative Agenda sa ating Kongreso. At dahil dyan, Miss Honey, ito, isa sa mga talagang inaabangan natin sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Oras na po, mga kababayan, para sa TNK Text Promo. Matuto at manalo. Manalo. Makinig na sa amin. At manalo ng load. Manalo ng load. Dito sa TNK Text Promo. Makinig, matuto, mag-text at manalo dito po sa TNK Text Promo. Makinig ng mabuti sa ating talakayan at abangan ang aming question of the day. I-text po ninyo ang tamang sagot kasama ang inyong pangalan at address sa numerong 0917-845-4814. Ulitin po natin yung format: sagot, space pangalan, space address o tirahan, at i-text sa 0917-845-4814. Para sa araw na ito, ibukas po ang ating TNK Text Promo sa lahat ng Globe at Smart prepaid subscribers. Kasi nga, Miss Hazel, di ba, load cards ang ating premyo? At pwede nyo lang pong i-load sa Globe or sa Smart. Hindi po pwede sa ibang networks. Ang unang 5 makakapag-text ng tamang sagot ang tatanghalin nating winners at makakatanggap ng tig to 200 pesos na prepaid load. Tandaan po na ang pagsali sa ating text promo ay through text messaging. So, mamuhunan muna ng isang text. Hindi po dun sa comments sa live stream. So, mag-text po kayo. Yan. And, paalala po na hindi po natin pinapayagan, disqualified ang mga empleyado ng PCW at ng PBS-BBS na manalo dito sa ating text promo. So, ito na nga po ang ating question sa araw na ito. Dali lang nito. True or false? Dalawa lang pag nagkamali. Yan. True or false? Tuwing buwan ng Oktubre, pinagdiriwang ang Philippine Creative Industries Month. Ulitin ko po. True or false? Tuwing buwan ng Oktubre, pinagdiriwang ang Philippine Creative Industries Month. Kung alam po ninyo ang tamang sagot, ay i-text nyo po yan kasama ang inyong pangalan at address sa 0917-845-4814. I-announce po natin ang winners bago matapos ang ating programa. Nako, mag-text na po kayo para sa tsansa na mag-uwi ng talaga. Akala mo napakalaki. Pero ang malaking bagay na to, Miss Honey, diba? 200 peso load. Hindi mo naman yan mapupulot kahit saan lang. And maiba tayo. Attention, Godvocates. Magandang balita. Another good news, no? Dahil maaari na pong ma-access ang official webpage para sa 2023 18-day campaign to end violence against women. Bisitahin lamang po ang bit.ly link na makikita ninyo sa inyong screen. Ayan, naka-flash sa inyong screen po para sa iba pang impormasyon patungkol sa magiging focus ng ating kampanya ngayong taon. At sa pagpapaigting po ng ating kampanya para sa hashtag VowFreePH, nais naming palawakin ang kaalaman ng mga mamamayan sa mga vow-related laws at palakasin ang kanilang help-seeking mechanism gamit ang social media at makabagong teknolohiya. Kaya inaanyayahan po ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, stakeholders, partners at ang napapabilang sa pribadong sektor na makibahagi at makiisa sa layunin ng ating 18-day campaign ngayong taon.
Together, let us work to end violence, harassment, and all forms of discriminatory acts on women and girls as we continue to be united for a vow-free Philippines. Yan po ang ating hashtag VowFreePH. Saktong-sakto, nakasuot ako misani ng vow-free PH na jacket. At sabi nga natin kanina, ang pag-uusapan natin today ay ang Philippine Creative Industries Month na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Setyembre, di ba? Pero sinabi mo na yung sagot. Sorry, medyo nadulas ako. Pasensya na. Pero bago po natin ipakilala ang ating guest for today, ang ating makakakwentuhan, ay may ilang paalala po muna ang ating himpilan. Magbabalik agad ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Baywang at susus, huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang suwit-sit ay bang-mang-mang, ang suwipol ay bang-hung-hang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual... Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang
Miss Honey, bago natin ipakilala ang ating guest for today, uulitin lang natin yung ating TNK Text promo para madagdagan pa yung mga nanalo na. Oo nga may mabilis. Oo, mabilis mag-type. Sila. Yan. Ito po ang ating TNK text promo question for today. True or false? Tuwing buwan ng Oktubre, ipinagdiriwang ang Philippine Creative Industries Month. Ulitin ko po, true or false? Tuwing buwan ng Oktubre, ipinagdiriwang ang Philippine Creative Industries Month. Kung alam po ninyo ang tamang sagot, ay i-text nyo po yan kasama ang inyong pangalan at address sa 0917-845-4814. So, tandaan po, through text messaging po tayo magsisend ng ating entry, hindi po dun sa comment section. So, kailangan pong mamuhunan ng isang text. Oo. Kaya kung ako sa inyo, lagi kayo magtatabi ng piso, di ba? Kasi dun sa live stream natin, si Barangay Blue Ridge A, nagsagot siya, no? So, text nyo po kung sino man po yung may hawak ng account ng Barangay Blue Ridge. I-text nyo po sa amin ang inyong sagot. Ayan, at ngayong araw na ito po ng Biyernes, na mapalad ho tayo dahil mayroon tayong makakasama via Zoom, di ba, Miss Honey? Para pag-usapan nga itong Philippine Creative Industries Month ngayong Setyembre. Ay, pero bago yan, Miss Honey, syempre, habang hinihintay natin ang ating guest, di ba? Wala pa raw eh. Wala pa. Binuking. Mukhang busy. Kasi ayan, nasasabihin ko na naman. Ngayong buwan kasi yung mukhang marami silang inihanda para sa pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month. I think this is the first time na isa-celebrate natin ito kasi bagong-bago nga yung RA 11904, yung Philippine Creative Industries Development Act o PCIDA. Naging batas lamang ito nung nakaraang taon. Syempre, Miss Hazel, di ba, pagkagawa ng batas, gagawa pa ng implementing rules. Right. Medyo mahaba-habang diskusyon kung paano bubuin at paano i-implement. Yes, at mapalad tayo ngayong taon dahil nagsimula na nga, kumbaga kick-off, ika nga. Itong celebration na ito ng Philippine Creative Industries Month. Pero yun nga, meron tayong makakasama mamaya na talaga naman magpapaliwanag sa atin kung ano ba yung mga aktibidad, ano yung pinagkakabisihan, at ano yung mga, kumbaga, benepisyo na makukuha ng ating mga kababayan. At saka sino ba yung kasama? Pag sinabi, kasi ako, nung narinig ko to, ano yun? Ano yung creative industry? Sino yung kasali doon? And kung tama yung pagkakaintindi ko, ayon sa aking nasagap, ayan. Even yung mga kasamahan natin na nandito sa media, ay kasama dito sa tinatawag na creative industries. Kasi di ba usually, pag narinig mo, Miss Hazel, may isip mo, baka yung mga artist, yung nagpe-painting, nag-sculpture, mga gano'n. Creative. Pero hindi lang pala limited doon pag sinabi natin creative industry. So maganda na mas maintindihan natin kung ano ba yun. Kasi baka hindi natin alam, kasali pala tayo doon. Yun na nga. Be-benefit dito sa batas na ito at sa mga programa na unti-unting bubuin at iro-roll out, kumbaga, nung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At syempre, sama-sama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno para, kumbaga, maging matagumpay ang implementasyon ng batas na ito. And kasunod din yan, Miss Honey, kapag marami ng mga programs para dito sa creative industry na ito, ano ba yung impact niyan dun sa ating ekonomiya, di ba? Kasi yun nga, kung mas mapaghuhusay mo yung creativity ng mga Pinoy para maging something na baka imbes na OFWs yung ine-export natin ay yung mga creative na malikhaing gawa ng mga Pilipino, ma-showcase natin. Hindi lang dito locally, kundi sa ibang bansa. Ang mga gawang Pinoy pa naman, ito lang, basic knowledge lang natin to dun sa creative side na tinatawag. Gawang Pinoy pa naman, sobrang nare-recognize sa ibang bansa, di ba? Kasi kakaiba Lalo na kung mas pagyayamanin pa natin. Right. Kumbaga, sabi nga nila di ba, may ayuda. May dagdag na suporta para doon sa
sektor na ito. At ang DTI, alam naman natin ang Department of Trade and Industry, isa yan sa mga ahensya talaga na ini-equip yung ating mga kababayan sa iba't ibang kumbaga venture na kanilang gustong gawin, 'di ba? Sa business, 'di ba? Ngayon dito sa creative industries. Kaya alamin natin yan maya-maya lamang. And I think yung yung opisina ng ating guest, yung Competitiveness Bureau ng Department of Trade and Industry. Sila yung kumbaga isang grupo within the Department of Trade and Industry na siyang nangunguna rin dito sa implement ng Philippine Creative Industries Development Act o PCIDA. Kasama yung iba't ibang ahensya pa ng gobyerno na miyembro ng council o konseho na binuo para sa implementasyon ng batas. Maganda ring pag-usapan mamaya, Miss Honey, tatanungin natin kung ano ba yung tema. Kasi first time di ba? So ano yung theme, ano yung mga activities, sino-sino yung mga may pwede bang puntahan? Yun nga Kasi mag-weekend na, di ba, Miss Honey? Kaya maya-maya lamang po yan hihimay-himay natin. Kumbaga bibigyan natin ng mahabang panahon ng ating guest para ipaliwanag yan. Pero bago ho yan, ay magbibigay muna tayo ng daan para sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik agad ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matataw. Mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Ang kababaihan, ang oras po natin 2:32 ng hapon. At ayan na, sabi ko nga sa inyo bago tayo nag-commercial break, meron ho tayong makakasama sa ating programa para ipaliwanag itong Philippine Creative Industries Month na ipinagdiriwang ho natin ngayong buwan. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Mr. Jodan Endarong, ang Director 3 ng Competitiveness Bureau ng Department of Trade and Industry. Magandang hapon, Sir Jodan. Magandang hapon. Okay, kasalukuyan po akong nandito sa Cebu. Na-late lang po yung flight ko but I'm happy that we can use of this virtual platform to be able to explain to you the Philippine Creative Industry Month. So officially, maraming salamat po sa invitasyon. Happy Philippine Creative Industry Month. This is the first ever month-long celebration of the entire creative industry po. Magandang hapon. Yes, Sir Jodan, and we're happy na nandito ho kayo sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Kasama niyo ho kami, Hazel and si Miss Honey. Sir, napapag-usapan na namin kanina, no? Ngayon nga hong taon, noong taong 2022 naging batas itong Republic Act 11904 o yung Philippine Creative Industries Development Act o PCIDA. Ano po ba yung tinatawag na creative industries? Kasi kanina nanghuhula na kami. Sino ba kasali Sino ba yung mga kasali dito at sino-sino ho yung bumubuo nito? Okay. So, itong Philippine Creative Industry Development Act or PCIDA or yung sabi mo nga kanina Republic Act 11904 ay isa na pong batas po. Ito actually nag-lapse into law last July.
At then sa DTI po, nakapag-issue po ang ating Secretary na Department of Trade and Industry ng implementing rules and regulation. Sumasako po dito yung pagpo-promote at pag-strengthen po ng capabilities ng ating creative industry players. So magkaroon lang po tayo ng example po. Sino po ba yung mga creative industry players na sumasaklaw po o sumasakop dito sa creative industry? So nag-uumpisa po yan sa creative firms, either registered or not. Ito po yung mga freelance, gig economy, or mga DTI or SEC registered. Ang pangalawang klase ng creative industry player ay yung tinatawag nating mga artists. Pangatlo po yung mga artisans, halimbawa mga makeup artists, mga sculptor, ay kabilang po dyan sa mga artisans. Ang pang-apat naman po ay ang creators or medyo mahina yung... And then, kasali din po ang mga creative workers. Kasama po dito. Ang natawag mga indigenous communities ay kasali din po sa creative industry. So, isa pa po sa pwede nating may sabi natin kung sino bang sumasaklaw ng creative industry. Mayroon din po tayong tinatawag na audiovisual industry, industry, creative services, pati pa ang performing arts, ang visual arts, and traditional cultural expression at saka cultural sites po. Yun, nabanggit lahat ni Sir Jodan, yung mga involved o bumubuo noong creative industries na tinatawag. Pero itanong na rin natin, Miss Sunny, Sir, gaano kalaki yung ipinapasok nitong kontribusyon sa ating ekonomiya? Ay, magandang usapin yan kasi po pag sinasabi nating creative industry, kailangan nating alamin in terms of economic, financial, or monetary contribution. So salamat sa tanong na yan. Naitalaga po ng Philippine Statistics Authority noong March 23, 2023, ditong taon na ito, na 7.3% of our GDP or gross domestic product ay contribution ng creative industry sa Pilipinas sa taong 2022. Ito po ay nasa halagang 1.6 trillion. Well, kung susumahin yan, normally sinasabi natin na ang porsyentong ito ay napakalaki kasi po ang global average ng contribution ng global creative industry sa kanya-kanyang mga nasyon ay 6% lamang. So mas mataas din po talaga. Kaya po natin sineselebrate ang Philippine creative industry dahil po dyan sa ating sinasabing 7.3% na GDP contribution. Ayan, Director Jodan, dahil syempre nasa TNK tayo, no? So, sabi nga may estimates tayo doon sa potential contribution sa economic growth nitong nitong creative industries kung mapagyayaman ito ng ating bansa. Pero gusto rin po naming malaman kung sa kasalukuyan po ba, kumusta po yung bahagdan? May data pa po ba tayo? Kung gaano ba karami yung kababaihan na nandito sa industriyang ito? And ano po yung usual na mga uri ng trabaho or negosyo na meron sila? Okay. So, actually mahirap na tanong ito, Miss Honey, kasi po kahit ang Philippine Statistics Authority, nakakalap sila ng datos based doon sa labor force survey natin sa 2022, nakatalaga tayo ng 6.98 million na total Filipinos na nasa creative industry. Pero itong datos na to ay sumasaklaw lamang sa formal o ito yung tinatawag natin na naka-register sa atin pong sistema sa gobyerno. Nagtataka lang din po kami kasi kung sabi natin na 6.98 at talagang ang mga Pilipino ay malikhain, posibleng hindi lang po talaga 7 million. Pero sa datos na 7 million na yan, makikita po natin na 40% po doon ay kababaihan. Sa tanong naman na sinasabi natin na saan ba sila nakakonsentrate, sa mga digital, interactive media and audiovisual, dihadong ang data magsasabi na 20% to 30% lamang ang nandoon. Pero sa datos po ng fashion design, jewelry making, doon po nakakonsentrate, pati po sa textile making, doon nakakonsentrate na majority ng atin pong populasyon ay
sinasaklaw ng kababaihan. Pero kung titignan po ang overall na datos po ng United Nations, makikita po na 30 to 40% po ang women na nasa loob po ng creative industry. Marami pong tanong na naibibigay sa atin na kaya nating sagutin. Depende po ito sa klase ng sektor na meron. Sa Philippine creative industry, 73 creative sectors po ang masasabi natin na present dito sa Philippines. At ilan lang po sa sektor na ito, ang babae po ang nangunguna. Medyo mababa yung porsyento, pero ang mahalaga, overall, yes. 40. So, medyo lumelevel na, oo. And Sir Jodan, maitanong lang din po natin, since nandyan na tayo nagagawa tayo ng mga programa para sa creative industries, ano naman ho yung challenges na kinakaharap natin sa kasalukuyan para dahil nga malaki na yung scope ng local creative industries? Okay, so maraming talagang mga problema na nakakaharap ang kabuuan. Halimbawa po, bago ko po maisabi sa inyo ang top 5 na problem, mayroon po tayong tinatawag na high cost po. Ito po yung ang mga creative industry business players po natin nahihirapan po na magtayo ng business nila sa maraming mga kadahilanan, yung kanila mga inputs to production, raw materials, at ang mga logistical and supply chain. That would be the high cost. Marami din po tayong problema in terms of ng sinasabi nila na counterfeiting at mga piracy sa usapin ng creative industry. Mayroon din po tayong problema in terms of our ability to actually cope up with the scale. So ngayon, pinag-uusapan po natin yung mayroon tayong 5 recurring po na problema. Una is ang tinatawag natin the lack of official statistics. Dahil po sa kadahilanang marami po sa ating mga creative industry players po ay remains to be within the informal or gig economy or freelance. Kaya po nahihirapan po ang gobyerno ngayon kung saan po sino ba talaga sa kanila, kasi yung 6.98 na sinasabi ng PSA ay hindi po yun sapat. Pangalawang problema is yung limited access to finance at credit. Ang pangatlong problema is yung tinatawag nating mismatch sa skills. Pang-apat na problema na recurring sa lahat or majority ay yung tinatawag nilang limited access to technology. At ang pinakamalaking problema na kinakaharap ng ating industriya ay yung tinatawag na limited access to global stage or global market. Yun. 5 pa lamang yan dun sa mga kinakaharap yung na major problems na kinakaharap ng local creative industries. Pero sir, para tugunan yung mga problema na yan, ay mayroon ho tayong tinatawag nga na Philippine Creative Industries Development Council. Yan po yung sa ilalim ng PCIDA. Ano po yung mga ahensya na bumubuo dito at yan na nga, paano nakakatulong yung konseho na ito sa ating creative industries? Yeah, ang konseheng ito, ang tinatawag natin dyan ay binubuo yan ng 10 ex-officio members ng nasa government, national government agency, at 10 ay manggagaling sa private sector. So yun po yung kagandahan sa konsehong yan, kasi po ito po ay bumubuo ng both public and private sector. So kung tanungin natin, kasi wala pa pong miyembro sa private sector, kasi kasalukuyan pa lang pong naghahanap po kami ng endorsement para ma-nominate kay President po. So habang naghihintay po tayo ng nomination endorsement from the private sector, pag-usapan na lang po muna natin yung public sector, kung saan bumubuo yan ng Department of Trade and Industry, kung saan ang sabi po natin dyan ay chairperson ng council. Yun po yung secretary namin. Nandyan po yung Department of Tourism, Department of Interior Local Government, nandyan din po yung CHED, nandyan yung DOST, nandyan yung Intellectual Property Office of the Philippines, nandyan din po yung National Commission for Culture and the Arts. Yun pala, Miss Sunny, yung bumubuo ng Philippine Creative Industries Development Council. Bago tayo pumunta dun sa susunod nating tanong, meron kasi kaming TNK Weekly Poll, Director Jodan. So balikan lang natin. Ang tinanong kasi natin, sa pananaw ba ng ating kababayan ay sapat na ang suporta ng pamahalaan sa creative industries dito sa Pilipinas?
So, ayan, nasa screen na yung ating yung sagot. Ang resulta ng ating poll, 2% po ang nagsabi ng okay na kasi may Creative Industries Act pa nga para sa kanila, habang 63% naman po ang nagsabi na hindi pa nila nararamdaman ang suporta para sa creative industries. Nasa 26% naman ang nagsabi na may improvement naman na nasimulan pero kulang pa. And nasa, ilan yun? 9%. Ayan, 9% naman ang nagsabi na hindi pala nila alam kung ano ang creative industries. So ayan ang pulso ng ating mga kababayan, Director Jodan. And mula dyan, pupunta na tayo sa susunod nating tanong, Miss Hazel. Ano po ba, dahil meron na tayong pisida at nandyan kayo, ang konseho para sa creative industries, ano po ba yung mga tulong o suporta na naibibigay at handang ibigay ng pamahalaan para sa creative industries? Okay. So ngayon po, dahil sa meron na nga pong pisida at ako naman ay natutuwa doon sa mga naging resulta ng iyong poll at maraming salamat sa pagtatanong sa atin pong mga malikhaing Pinoy. Ako, yung dahilan ng 9% na yun, nung hindi nyo pa alam kung ano ang creative industry, yan po yung nagpapalakas ng loob ko pong ipagpatuloy po tong ganitong klase ng conversation para mas lalo pa nating maipaliwanag. Yung naman pong nagsasabi na hindi pa po nila naramdaman, pasensya na po, kan lang po ng batas, kakasign lang po ng batas last year, bigyan nyo po kami ng pagkakataon na i-implement po ito at ako po ay nangangako sa sangay po ng DTI na kami po ay mag-work whole of government just to do that. So sa mga usaping ito, pwede kong nang maibahagi sa inyo na mayroon po ang DTI na malikhaing Pinoy program. So kanina po nabanggit ko po na may problema tayo ng statistics. Kami po ay nakipag-ugnayan na po sa Philippine Statistics Authority para po magkaroon po tayo ng proper na census tsaka gathering ng statistics. Kasi po napaka-importante ang official statistics para po malaman natin sino-sino ba ang dapat tulungan at nasaan ba sila doon sa 73 creative sectors. Kaya nga napaka-importante po yung Creative Institutional Strengthening Program. Kung saan naman yung sa access of credit at saka yung finance, mayroon na po kaming programa dyan. Ang tawag po namin dyan is the Creative Financing Support. Kung saan po mamimigay po tayo as long as magkaroon na po ng budget for next year. Magkakaroon po tayo ng Creative Venture Fund, magkakaroon po ng voucher system, magkakaroon din po tayo ng opportunity na mabigyan po tayo ng mga soft loans, equity, subsidy at mga co-financing programs. Doon naman po sa mismatched skills, kasi ang sinasabi po, Miss Honey, na marami pong industriya ngayon na nangangailangan po ng mga worker na manggagaling sa creative industry. Yun nga lang ang problema, yung skills na may hawak nila ay hindi match doon sa requirement. So ngayon, kailangan nating magkaroon ng programang tinatawag na Creative Learning Academy and Institution, kung saan nagtatayo po tayo ng mga hubs, creative spaces, creative district, and creative spaces, kung saan po, doon po nila matrain yung mga sarili nila. Mayroon po din tayong programa kung saan magkakaroon na ng access to technology. Nakikipag-ugnayan po kami sa sangay ng gobyerno at sa lahat ng mga higher education institution, kung saan mapapalawig po natin yung programa in terms of making sure na yung mga innovation and digital transformation initiative ng government ay maibigay po sa ating creative industry. And lastly po, dun sa problema na hindi po nakakarating sa ibang bansa o hindi po tayo nakakapag-export ng maayos, mayroon po tayong programa dyan sa DTI, ang tawag dyan, Creative Global Acceleration and Market Program. So, yung 5 program na yon ay nakatuon po yun doon sa 5 major problems na nabanggit ko kanina. Marami pa pong pwedeng gawin. Nakikipag-ugnayan po kami tayo sa 1,600 plus na local government units. Naniniwala po kami na ang mga creative players na nasa kanya-kanyang mga munisipyo at city ay dapat pong bigyan ng pansin at mas closer po dapat yung serbisyo, not just from the national government but also coming from the local government. At nakikipag-ugnayan po tayo sa mga creative industry associations. I'm happy to inform you po na sa lahat po ng 73 creative sectors, mayroon na po tayong 200 plus
ng mga creative associations kung saan sila po yung nagiging representasyon ng mga creative industry sa ang lupalop ng Pilipinas. Napakaganda nun, Miss Honey, dahil lahat ng problema, 5 major problems, mayroong mga tulong na ibinibigay ang gobyerno. And napakaganda na. Meron nang nasimulan. And sabi nga nila, hinahanap nila sino-sino ba to, nasaan ba sila? Para kasi yung datos na yun, yung official statistics, yung magiging basehan ng pagpoprograma natin dito sa gobyerno. And the very special din, Sir Joe Dan, yung ating celebration ng Philippine Creative Industries Month ngayon dahil first time Yes. So ano ho ba yung tema para sa ating activities at ano ho yung mga inihanda ninyong programa para naman dito sa celebration ng Philippine Creative Industries Month? Maraming salamat sa tanong na yan. It gives me an opportunity to share to the rest ng lahat po ng viewers na ang Philippine Creative Industry Month is having the theme celebrating Filipino creativity and advancing creative Philippines. Bakit po napagtutunan natin yung salitang celebrating Filipino creativity? Gusto po nating isabuhay yung individual na artistry and tradition and culture of the Philippines. Advancing po yung pangalawang parte ng tema because the President and the rest of the policymakers has already announced na sa taong 2030, ang Pilipinas po ay mangungunang creative hub in ASEAN. Kaya po advancing creative Philippines. In terms naman sa programa, hindi lang po nakatugon ito at nakatutok sa tinatawag nilang Metro Manila. Ang atin pong events ay all over the country. Actually, ngayon po, nasasakyan po ako kasi ilo-launch po namin at 3 p.m. yung first ever Regional Creative Festival. At ang Central Visayas po, ang nangunguna po sa first launch na ito. So I am here at the Fiesta Kucha Cebu launch at the waterfront. So ito po ay isa lang po sa napakaraming aktibidades na nakalaan po sa buwan ng September. Lahat po ng gusto pong pumunta sa mga events na meron kami, paki-log on lang o paki-bisita lang ang www.pcim2023.com. Ulitin ko lang po, www.pcim2023.com. Nandoon po yung iba pa pong aktibidades kasi po pupunta po kami sa nanonood po at nakikinig sa Davao. Pupunta po kami dyan sa last week ng September. Mag-move din po kami sa Baguio. Next week pupunta ako ng Leyte. Marami pong aktibidades. Ito po ay nakatawag natin na hindi lang po whole of government yung activity natin, but it becoming whole of nation ang celebration ng PCIM for this year. Yes, busy Miss Honey, Kaya nagpapasalamat tayo at nakasama natin si Jordan ngayong naisingit tayo sa sobrang busy schedule ni Sir Jordan and Darong. Maraming salamat po sa inyong panahon at oras, sir. At mag-ingat po kayo. Nakasama ho natin sa ating linya si Mr. Jordan and Darong, ang Director 3 ng Competitiveness Bureau ng Department of Trade and Industry. Yun nga, sa mga naghahanap ng pupuntahan, bisitahin niyo po ang www.pcim2023.com. Nandyan po lahat ng detalye. And with that, Miss Honey, i-announce natin ang ating winners para sa ating TNK Text Promo. Ayan. So, ang tanong natin kanina sa TNK Text Promo, tuwing buwan ng Oktubre, pinagdiriwang ang Philippine Creative Industries Month. Ang tamang sagot po ay false. Kasi nga, buwan ng Setyembre, itinalaga ang Philippine Creative Industries Month. Yan po ay sa bisa ng Republic Act 11904 o ang PISIDA. With that, congratulations po kina Aliyah Jean Castro ng Sampaloc, Manila, Kenneth Mark Banayo ng Santa Mesa, Manila, kay Roland Monar, ayan, may papalakpak tayo, ng San Fernando, La Union, kay Ira May Palay ng Aborlan, Palawan. Wow! Alayo. At kay Eunice Decena ng Cabuyao, Laguna. Congratulations po sa inyong 5. Hintayin niyo po ang text ng aming team para makuha ang inyong premyo.
Congratulations sa lahat po ng nanalo sa ating TNK Text promo for today. And with that, Miss Honey, nako, naging makabuluhan ang ating episode for today. Kaya magpapasalamat na ho tayo sa ating mga naging katuwang sa pagsasahimpapawid ng programang ito sa Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ating DG Rizal Giovanni Aportadera Jr., sa ating DDG Joan C. Domingo, RP1 Station Manager Alan Alianigue, Mr. George Arsenio, Ma'am Sharon Enriquez, sa ating mga bossing, sina Marvin Toledana, Alvin Pelgone, kay Ma'am Rachel Gatpandan, Sally Cueva, Maricel Navarro, Maria Lourdes Rio, at kay Miss Ali Ontong. At syempre, salamat din po sa mga nakasama natin sa Philippine Commission on Women sa pangunguna ng PCW Management Committee, sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Kasama po natin dito si Anjun Magnaye, Shika Sandigan, Katrina Palisok, at Mike Glenn Bano. And nakamonitor din po sa atin sina Vicky Atanasio, Mickey Ancalahi, JP Barcelona, at si Jessel Aquino na kasalukuyan pong kasama ng DILG Communications Group. And salamat din po kay Miss Jasha Gutierrez ng DTI, ang kasama po ni Director Jodan, sa pagtulong po sa atin dito sa ating program. Maraming salamat po. Magkarinigan hold tayo muli sa susunod, sabi ko sana bukas, sa susunod na Biyernes. Ganito, alas 2 hanggang alas 3 pa rin ng hapon, dito lang po sa Radyo Pilipinas. Muli, kami po ang iyong nakasama, Hazel Morada. At mula po sa Philippine Commission on Women, ito po si Honey Castro, dito po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga